Kilat News Updates. Mga balita ngayon, kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Baya. Magkahiwalay na rescue operation sa Mati at Basilan, agad inilunsad ng Coast Guard. PBBM biyaheng Japan para sa 4 na araw na state visit. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Maghahain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng issue ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinug na ang kaso laban kay Estrada. Pipirmahan ni Remulla ngayong araw ang criminal information at nakatakdang ihain ng reklamo sa Sandigan Bayan sa Huwebes ng umaga. Parehong kaso ang inaasahang isasampa laban sa isa pang incumbent senator na si Senator Joel Villanueva. Una nang inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng plunder, graft, direct bribery at corruption si Estrada dahil sa pagkakasangkot nito sa irregularidad sa 2025 national budget at flood control scandal. Itinawit din ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara si Estrada na tumanggap umano ng kickbacks. Una ng tahasang itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya. Magkahiwalay na rescue operations ang agad inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG sa Mati, Davao Oriental at Isabela City, Basilan noong Mayo 25. Sa Mati, sinaklolohan ng Coast Guard Substation Puhada ang distressed motor bangka na MBCA-J Twins matapos magka-engine failure malapit sa Oak Island, Lawiga. Ligtas na nailikas ang mga pasahero at na-secure ang bangka bago hinila patungong Puhada Island. Samantala sa Basilan, rumesponde ang Coast Guard Substation Isabela sa isang 35 anyos na ina na nanganak mula Malamawi Island patungong Basilan Medical Center. Kaagad na inilunsad ang emergency transport at medical assistance dahilan upang ligtas na madala sa ospital ang mag-ina. Ipinakita ng dalawang insidente ang mabilis na maritime at humanitarian response ng Coast Guard sa oras ng emergency. Tumulak na patungong Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Martes para sa 4 na araw na state visit kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang departure statement sa Villamor Air Base sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayang pampolitika, depensa at seguridad at economic cooperation sa Japan upang maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community sa Japan. Inaasahan ding lalagdaan ang mahalagang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan kabilang ang bilateral initiatives sa seguridad at maritime cooperation. Nataon ang pagbisita ng Pangulo sa ika-70 anibersaryo ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.